Minsan kong naisip na ang pagmamahal ay parang isang bulalakaw, mabilis dumaan, pero nag-iiwan ng marka. Ganito ko ilalarawan ang naging papel ko sa buhay ni Angelo. Si Angelo, ang lalaking matagal ko nang hinahangaan. Matangkad, may maamong mukha, at may ngiti na tila kayang pasayahin ang pinakamadilim na araw mo. Nakilala ko siya sa isang grupo ng mga kaibigan. Naging magkaibigan kami, pero palaging may lamat sa puso ko tuwing nakikita ko siyang masaya sa piling ng ibang babae. Tanggap ko noon na hanggang tingin lang ako, pero hindi ko inaasahan ang pagkakataon na bigla siyang mapapalapit sa akin. Isang gabi, habang nasa isang inuman kami, dumating si Angelo na tila wala sa sarili. Hindi siya ang masayahing taong kilala ko. Halata ang lungkot sa kanyang mga mata. Naghiwalay daw sila ni Bea, ang babaeng minahal niya ng ilang taon. Hindi ko alam kung paano ko siya patatahanin. Pero nang magtama ang aming mga mata, tila may sinasabi ang kanyang tingin. Isang pakiusap na samahan ko siya sa sakit na nararamdaman niya. "Pwede ba kitang makausap ng masinsinan?" tanong niya. Nanlamig ang mga kamay ko, ngunit tumango ako. Lumayo kami sa grupo at naupo sa isang sulok. Doon niya ibinuhos ang lahat ng sama ng loob niya kay Bea. Hindi ko alam kung paano ko siya dapat sagutin, kaya nakinig lang ako, hinayaan siyang magsalita. Sa bawat salitang binitiwan niya, ramdam ko ang pighati sa puso niya. Hindi ko alam kung mas masakit ba ang makita siyang ganito o ang katotohanang si Bea pa rin ang laman ng puso niya. Hindi ko alam kung paano magsisimula ulit. Bulong niya. Halos hindi ko marinig. Tumitig siya sa akin at sa isang iglap, parang may kung anong bumalot sa amin. Ang sakit niya ay biglang naging sakit ko rin. "Salamat ha. Hindi ko alam kung sino ang makakaintindi sa akin ngayon kung wala ka." Ngumiti ako, pero ang puso ko ay parang binabalatan. Hindi ko alam kung tama bang masaya ako dahil sa wakas, napansin niya ako. Pero mali, hindi ba? Ginagamit niya lang ako para makalimot. Simula noon, naging mas malapit kami. Madalas niya akong tawagan, yayaing kumain, o simpleng makipag-usap. Ang bawat sandali sa piling niya ay parang panaginip. Pero sa likod ng bawat ngiti niya, alam kong hindi ako ang dahilan ng saya niya. Ako ang naging kanlungan niya sa oras ng pagkapagod. Ako ang naging pahinga niya sa sakit, pero hindi ako ang babaeng gusto niya. Isang gabi, tinanong niya ako kung gusto ko raw bang sumama sa isang road trip. Wala akong inisip kundi ang pagkakataong makasama siya. Pumayag agad ako, kahit alam kong ang intensyon niya ay para lamang makalayo sa mga alaala ni Bea. Habang nagmamaneho siya, pinagmasdan ko ang bawat galaw niya, ang paraan ng paghawak niya sa manibela, ang tahimik na paghinga niya. Ang bawat kilos niya ay tila sinasabi sa akin na mahalin ko siya kahit hindi niya ako kayang mahalin pabalik. Sa kalagitnaan ng biyahe, tumigil kami sa isang maliit na kainan sa gilid ng kalsada. Magkaharap kaming kumakain ng simpleng adobo at kanin, pero ang pakiramdam ko, parang nasa isang romantikong eksena kami. Hanggang bigla niyang binanggit ang pangalan ni Bea. Alam mo, minsan iniisip ko kung paano ko siya napakawalan. Sabi niya, habang nakatitig sa pagkain niya. Pero siguro, ganito talaga. Kailangan kong tanggapin. Hindi ako sumagot. Ano ba ang sasabihin ko? Na masakit para sa akin na marinig ang pangalan ng babaeng mahal niya? Na gusto kong sumigaw, magwala, at sabihing narito ako? Ako ang nasa harap niya, hindi si Bea. Pag-uwi namin, nagpaalam siya sa akin. "Salamat ha. Ang laking tulong mo sa akin. Hindi ko alam kung paano ako makakabangon kung wala ka." Ngumiti ako, pilit na kinukubli ang sakit na nararamdaman ko. Pero nang pumasok na siya sa kotse niya at umalis, hindi ko napigilan ang mga luha ko. Ako ba talaga ang tulong niya? O ako lang ang panakipbutas? Lumipas ang mga araw. Lalong naging madalas ang pag-uusap namin. Lalong naging palagay ang loob namin sa isa't isa. Pero sa kabila ng lahat, hindi maalis sa isip ko ang katotohanang hindi ako ang mahal niya.
Tuwing tinitingnan niya ako, alam kong hindi ako ang nakikita niya, si Bia pa rin. Hanggang isang araw, dumating ang isang mensahe mula sa kanya. Pwede ba kitang makausap mamaya? May mahalaga akong sasabihin. Sa lahat ng oras na magkasama kami, ngayon lang niya sinabi na may mahalaga siyang sasabihin. Bumilis ang tibok ng puso ko. Naglaro ang isip ko. Baka naman nagbago na ang nararamdaman niya para sa akin. Baka naman natutunan niyang mahalin ako. Baka naman nagkita kami sa parehong lugar kung saan niya unang ibinuhos ang sakit niya. Nakangiti siya, pero halata ang kaba sa kanyang mga mata. May balita ako, sabi niya. Nag-usap kami ni Bia. Parang tumigil ang mundo ko. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman. Nag-usap kayo? Tanong ko. Pilit na pinipigilan ang panginginig ng boses ko. Tumango siya. Oo, at mukhang maayos na kami. Nagpapasalamat ako sa'yo, alam mo ba? Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko siguro malalaman kung paano ko siya muling kakausapin. Hindi ko alam kung paano ako nakatayo pa sa harap niya. Hindi ko alam kung paano ko napipigilan ang sarili kong tumakbo palayo. Pero ngumiti ako. Ngumiti ako para sa kanya. Masaya ako para sa'yo, sabi ko, kahit ang puso ko ay parang dinudurog sa bawat salita. Habang naglalakad siya palayo, naiwan akong nakatayo. Ang lugar kung saan niya ako laging tinatawagan, kung saan niya ako laging pinapalapit, ngayon ay lugar kung saan niya ako iniwan. Sa wakas, natupad na ang gusto niya, nakalimot na siya. Pero ako ang naiwan, kasama ang sakit na hindi niya kailanman malalaman. Kinabukasan, nagising akong may mabigat na pakiramdam sa dibdib. Kahapon, naramdaman kong may kakaiba sa kilos ni Marco. Hindi siya tulad ng dati. Hindi na siya tumatawa ng buong buo. Hindi na siya tumitingin sa akin ng matagal. Parang may harang sa pagitan namin. Isang bagay na hindi ko mawari. Pero pinilit kong iwaksi ang gumugulo sa isip ko. Siguro pagod lang siya. O baka iniisip pa rin niya si Lara. Pagkatapos kong maghanda, nagpasya akong puntahan siya sa kabila ng kaba. Siya ang dahilan kung bakit ako nandito sa ganitong estado ng emosyon. Ang totoo, kahit alam kong ginamit niya ako para makalimutan ang sakit na iniwan ni Lara, tinanggap ko iyon. Mahal ko siya, higit pa sa kaya kong ipaliwanag. Ang pagiging rebound niya ay masakit, pero mas masakit ang ideyang mawawala siya sa akin. Kaya sinasabi ko sa sarili ko, baka sa huli, matutuhan din niya akong mahalin. Pagdating ko sa bahay ni Marco, bumungad sa akin ang tanawin ng mga bulaklak sa hardin. Dati, palaging sinasabi ni Marco kung paano si Lara ang nagtanim ng mga iyon. Ngayon, hindi na niya binabanggit ang pangalan niya at hindi ko rin binabanggit dahil alam kong masakit pa rin para sa kanya. Nakasalubong ko siya sa may pintuan at ang mga mata niya ay parang puno ng lungkot na pilit niyang tinatago. Ngumiti siya ng bahagya pero hindi umabot sa mata ang ngiti niya. Ang aga mo yata? Tanong niya pero walang sigla ang boses niya. Gusto lang kitang makita. Sagot ko. Pilit na nagpapakita ng tapang. Nagpatuloy kami sa sala kung saan naroon ang kanyang gitara. Isang bagay na hindi niya ginagamit mula nang iwan siya ni Lara. Umupo siya sa sofa at ako naman ay naupo sa tabi niya. Tahimik lang kami at ang katahimikan ay parang tinik sa pagitan namin. Hindi ko alam kung paano sisimulan ang usapan pero alam kong may kailangang sabihin sa kanya. Marco, sinimulan ko pero bigla siyang tumingin sa akin at ang sakit sa mata niya ay parang nanunuot sa puso ko. Alam mo bang hindi ko pa rin siya makalimutan? Tanong niya. Diretsahan. Hindi ko inaasahan ang sinabi niya at parang binagsakan ako ng mundo sa mga salitang yon. Hindi ko alam kung paano sasagot o kung dapat pa ba akong sumagot. Marco, nandito ako para sa'yo. Kaya kitang tulungan. Sabi ko, kahit alam kong ang totoo, wala akong magagawa. Hindi ako si Lara. Hindi ako ang babaeng mahal niya. Tumayo siya, parang hindi mapakali. Naglakad siya papunta sa bintana at tumingin sa labas. Minsan iniisip ko,
Ano kaya kung hindi kami naghiwalay? Ano kaya kung hindi niya ako iniwan? Ang boses niya ay puno ng hinagpis at ang bawat salita ay parang isang palaso na tumatama sa dibdib ko. Marco, mahal ka niya noon, pero hindi na siya babalik. Hindi ba't sinabi mo sa akin na gusto mo nang magsimula ulit? Tanong ko, umaasa na kahit papaano ay maibabalik ko siya sa kasalukuyan, sa akin. Pero tumawa siya, isang mapait na tawa na hindi ko pa naririnig mula sa kanya. Magsimula ulit? Ano ba ang simula ulit? Ginagamit kita? Hindi ba halata sa'yo? Ginamit kita para makalimutan siya. Pero kahit anong gawin ko, hindi ko siya maalis sa isip ko. Ang bawat salita niya ay parang martilyo na bumabasag sa puso ko. Alam ko naman ang totoo, pero iba pala ang pakiramdam kapag diretsahan na niyang sinabi. Marco, pabulong kong tawag sa pangalan niya, pero hindi siya tumingin sa akin. Parang wala na akong halaga sa kanya sa mga oras na yon. Lumapit ako sa kanya, pilit na hinahawakan ang braso niya. Pero umiwas siya at tumalikod. Hindi kita mahal, hindi kita kayang mahalin. Kaya kung kaya mo akong iwan, gawin mo na ngayon. Napatigil ako, hindi makapaniwala sa narinig. Ang mga mata ko ay unti-unting napuno ng luha. Pero pinilit kong huwag umiyak. Ayokong ipakita sa kanya ang kahinaan ko. Pero ang sakit ng mga salitang binitiwan niya ay hindi ko kayang itago. Marco, alam ko. Alam ko namang hindi mo ako mahal, pero hindi ko kayang iwan ka. Hindi ko kayang mawala ka sa buhay ko. Sagot ko, umiiyak na. Hindi ko na kayang pigilan ang sarili ko. Bigla siyang tumalikod sa akin at sa unang pagkakataon, nakita ko ang mga luha sa mata niya. Hindi kita deserve. Hindi kita kayang mahalin sa paraang gusto mo. Kaya tama na. Tama na, please. Hindi ko alam kung anong puwersa ang nagtulak sa akin, pero bigla akong tumalikod at naglakad palabas ng bahay niya. Hindi ko alam kung saan ako pupunta, pero alam kong hindi ko kayang manatili doon. Ang bawat hakbang ko palayo sa kanya ay parang isang patalim na humihiwa sa puso ko. Pagdating ko sa labas, tumigil ako at tumingala sa langit. Ang araw ay nagtatago sa likod ng ulap, parang sinasalamin ang nararamdaman ko. Bigla kong narinig ang boses niya, tumatawag sa pangalan ko. Sandali! Sigaw niya, pero hindi ko siya nilingon. Ayokong makita siya, ayokong marinig ang sasabihin niya. Pero nararamdaman ko ang mga hakbang niya papalapit at bago pa man ako makalayo, naramdaman ko ang kamay niya sa braso ko. Hindi ko alam kung paano kita mawawala, pero natatakot ako. Natatakot akong mawala ka, sabi niya. At ang boses niya ay puno ng emosyon. Hindi ko alam kung galit ba ako o naawa sa kanya. Pero ang alam ko, ang nararamdaman ko para sa kanya ay higit pa sa sakit. Marco, hindi mo alam ang gusto mo at hindi ko alam kung kaya ko pang maghintay. Sagot ko at sa wakas, binitiwan ko ang kamay niya. Nakita ko ang sakit sa mukha niya pero hindi ko na kayang magpaapekto. Habang naglalakad ako palayo, narinig ko ang isang tunog. Isang basag na tunog mula sa loob ng bahay niya. Binalikan ko siya at nakita ko ang gitara niyang basag sa sahig. Ang mga mata niya ay puno ng luha pero hindi siya nagsalita. Nagsimula ang lahat nang bumalik siya sa buhay ko. Si Marco, ang lalaking matagal ko nang hinahangaan. Sa unang beses na nakita ko siyang umiiyak, ramdam ko ang bigat ng bawat patak ng luha niya. Kakahiwalay lang nila ng girlfriend niyang si Bianca, ang babaeng minaahal niya ng higit sa kahit sino. Hindi ko alam kung paano ko siya papatahanin, pero nang humiling siya ng yakap, hindi ako nagdalawang isip. Sa mga sumunod na araw, naging parte ako ng araw-araw niyang buhay. Tumatawag siya tuwing gabi, nagpapahayag ng sakit na hindi niya kayang itago. Ako ang naging kanlungan niya, ang tagapakinig ng lahat ng hinanakit niya. Sa bawat usapan namin, nararamdaman ko kung paano siya unti-unting gumagaan. Ngunit sa kabila ng lahat, alam ko sa puso ko na hindi ako ang dahilan ng pagngiti niya. Si Bianca pa rin. Salamat ha.
Hindi ko alam kung paano ako makakabangon kung wala ka. Sambit niya isang gabi habang magkausap kami sa telepono. Sa kabila ng papuri, may kirot akong naramdaman. Hindi ko alam kung nagpapasalamat siya dahil mahalaga ako o dahil ginamit niya akong pansamantalang lunas sa sakit. Minsan, niyaya niya akong lumabas. Sumangayon ako kahit labag sa kalooban ko. Alam kong bawat hakbang niya ay patungo sa paglimot, ngunit ang bawat hakbang ko ay patungo sa pag-asa. Kumain kami sa isang tahimik na kainan. Tawa kami ng tawa, tila walang sakit na bumabalot sa kanya. Para sa isang sandali, napaniwala akong baka kaya niya akong mahalin. Pero nang mabanggit niya ang pangalan ni Bianca, bumalik ako sa realidad. Alam mo, minsan iniisip ko kung paano naging ganun ang lahat. Ang saya namin dati. Tapos bigla na lang nawala ang lahat. Wika niya, titig sa kawalan. Pinilit kong ngumiti kahit pakiramdam ko'y dinudurog ako ng bawat salitang binibitawan niya. Sa kabila ng sakit, pilit kong pinanghawakan ng pag-asang baka isang araw, ako naman ang makita niya bilang mundo niya. Sa mga sumunod na linggo, mas naging malapit kami. Madalas siyang nasa apartment ko. Nagsisimula na akong maniwala na may pag-asa kami. Minsan, magkatabi kaming nanonood ng pelikula. Sa isang eksena, napansin ko kung paano lumapit ang ulo niya sa balikat ko. Ramdam ko ang init ng katawan niya, ang bigat ng presensya niyang tila sumisigaw ng ikaw ang kailangan ko. Sa sandaling iyon, napaniwala akong maaring ako na nga ang sagot sa paglimot niya. Ngunit isang gabi, habang nasa gitna kami ng isang masayang tawanan, bigla na lang siyang tumahimik. Nagulat ako nang bigla siyang magsabi, "Alam mo ang swerte ni Bianca, mahal na mahal ko siya. Siguro kung hindi siya nawala, masaya pa rin ako ngayon." Napatingin ako sa kanya. Pilit iniintindi ang bigat ng sinabi niya. Ang buong mundo ko na akala ko'y unti-unti niyang binibigyan ng kulay, biglang nagdilim. Hindi niya ako nakikita. Hindi niya ako nararamdaman. Ginagamit lang niya ako para makalimot. Sa sandaling iyon, parang gusto ko siyang sigawan. Pero pinili kong manahimik. Hindi ko alam kung dahil takot akong mawala siya o dahil umaasa pa rin akong isang araw magbabago ang lahat. Dumating ang gabi ng kasiyahan sa opisina. Ni Marco, ni Bianca, wala ang mga pangalan nila sa isip ko. Pinilit kong magpakasaya. Ngunit sa kalagitnaan ng gabi, nakita ko ang pangalan ni Marco na nag-flash sa screen ng cellphone ko. Tumawag siya. Agad akong nagpaalam sa mga kasamahan ko at lumabas ng venue para sagutin ang tawag. "Pwede ba kitang makita ngayon?" tanong niya. May halong desperasyon sa boses. Hindi ko maintindihan ang bigat ng tono niya, pero pumayag ako. Sa loob ng ilang minuto, nasa harap ko na siya. Sa una niyang tingin, alam kong may mas malalim na dahilan ang pagpunta niya. "Ano bang nangyari?" tanong ko, halatang nag-aalala. "Si Bianca, nag-text siya. Gusto niya akong makita ulit. Parang binagsakan ako ng langit. Hindi ko alam kung paano ko itatago ang sakit na nararamdaman ko. Nang makita ko ang ngiti sa mukha niya, na parang binigyan siya ng bagong pag-asa, lalo akong nasaktan." "Ano ang sinagot mo?" tanong ko. Pilit na pinipigilan ng boses kong manginig. Pumayag ako, pero gusto ko munang magpasalamat sa'yo. Hindi ko alam kung paano ko nalampasan ang panahong wala siya kung hindi dahil sa'yo. Tumango ako, pilit na pinanghahawakan ang natitirang lakas ko upang hindi bumigay. Naramdaman ko ang panginginig sa mga kamay ko, pero hindi ko siya hinayaang makita iyon. Alam kong hindi na ako ang kailangan niya. Alam kong bumalik siya hindi para sa akin, kundi para kay Bianca. Ngunit bago siya umalis, sinabi ko ang mga salitang hindi ko inaasahan. "Marco, mahal kita." Napalingon siya, halatang nagulat. Ngunit sa halip na sagutin ang sinabi ko, ngumiti siya. Isang ngiti na para bang may pasasalamat, pero wala ni katiting na pag-asa. At sa sandaling iyon, alam ko na ang sagot. Hindi niya ako mahal. Hindi niya kailanman makikita ang halaga ko sa paraan na nakikita ko siya.
Habang papalayo siya, naramdaman ko ang isang bagay sa bulsa ng jacket ko. Isang papel. Kinuha ko ito at binasa. Salamat sa lahat. Sana maging masaya ka. Kahit hindi ako ang dahilan. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang bukas. Pero isang bagay ang sigurado. Hindi na ako magpapagamit ulit. Nagising ako sa tunog ng telepono. Nakakairita ang malakas na pagring nito sa gitna ng tahimik na umaga. Hindi ko pa nangaganap na napapawi ang pagod ko mula sa magdamag na pag-iisip. Pagkabukas ko ng screen, agad kong nakita ang pangalan niya, si Marco. Ang lalaking dahilan kung bakit ako nagkakaganito. Hello? Tagot ko. Pilit pinapakalma ang boses ko. Pero ang totoo, umiikot ang sikmura ko sa kaba. Bawat pagkakataong tatawag siya, parang sinusubukan kong magpanggap na okay lang ang lahat. Pwede ba kitang makita ngayon? Tanong niya. Diretso? Wala man lang paunang bati o pagpapakumbaba. Ganoon siya. Palaging sigurado sa gusto niyang mangyari. Kahit kailan ay hindi niya iniisip kung ano ang nararamdaman ng iba. May lakad ako, sagot ko. Bagamat wala naman talaga. Hindi ko alam kung bakit ko sinabi iyon. Siguro'y gusto kong subukan kung paano kung hindi ko siya palaging pagbibigyan. Narinig ko ang buntong hininga niya sa kabilang linya. Mabigat. Parang may dinadala. Kahit saglit lang. Importante please. At doon bumigay na naman ako. Lagi naman, wala akong lakas para tanggihan siya. Ako ang palaging nandyan. Ang palaging sumasalo. Ang palaging oo. Nagkita kami sa parehong lugar na palagi naming pinupuntahan. Isang maliit na coffee shop sa gilid ng kalsada. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may bigat ang aura niya ngayon. Hindi siya kasing sigla tulad ng inaasahan ko. Nakaupo siya sa sulok, nakayuko, hawak ang tasa ng kape na hindi pa nababawasan. Marco, tawag ko sa kanya. Pilit kong pinipilit ang ngiti kahit ang puso ko'y nagkakandatibag na. Umupo ako sa harapan niya, hinihintay kung ano ang sasabihin niya. Salamat sa pagpunta, bulong niya. Halos hindi ko narinig sa ingay ng paligid. Hindi siya tumingin sa akin. Hindi ko alam kung paano ko siya kakausapin. Ang dating kaswal na usapan namin ay nagmistulang mahirap at puno ng awkward na pagitan. Anong problema? Tanong ko, bagamat natatakot akong malaman ang sagot. Tumitig siya sa akin at ang mga mata niya ay puno ng lungkot. Hindi ko na siya makakalimutan. Halos hindi ko maintindihan ang sinabi niya. Pero agad ko rin naisip kung sino ang tinutukoy niya. Si Mia. Ang babaeng iniwan niya para sa akin. Ang babaeng, sa kabila ng lahat, alam kong mahal pa rin niya. Hindi ko alam kung paano sasagot. Ang sakit ng mga salita niya ay parang mga patalim na tumarak sa dibdib ko. Hindi ko alam kung paano siya titigan ng hindi nabibigatan sa sarili ko. Akala ko ba? Tapos na kayo? Tinig ko. Pilit na pinipigilan ang panginginig ng boses ko. Umiling siya, mahina, parang nahihirapan. Hindi ko alam. Akala ko rin. Pero kahit anong gawin ko, kahit anong pilit, siya pa rin ang nasa isip ko. Ikaw ang nandito. Pero hindi ko kaya. Hindi ko kaya. At doon ko na-realize ang lahat. Ako ang naging lunas niya para sa sugat na iniwan ni Mia. Ako ang naging panakipbutas, ang tagapuno ng kawalan, ang rebound. Hindi ako ang gusto niya, ako lang ang ginamit niya para makalimot. Nag-init ang mga mata ko, pero pilit kong pinigil ang luha. Ayokong ipakita sa kanya na nasasaktan ako, na umiiyak ako para sa isang lalaking hindi naman ako kayang mahalin. Marco, bakit mo pa ako tinawag? Tanong ko, diretsyo. Ayoko ng paligoy-ligoy. Ayoko nang maghintay ng sagot na alam ko namang hindi ko magugustuhan. Tumahimik siya sandali, bago muling tumingin sa akin. Kasi hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa'yo. Hindi ko alam kung paano kita bibitawan. Bibitawan. Alam kong darating ang salitang yon, pero hindi ko inakalang ganoon kasakit. Kapag narinig ko na, parang bumagsak ang buong mundo ko. Parang nawala ang lahat ng kulay sa paligid.
Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. Tumayo ako, kinuha ang bag ko, at naglakad palabas ng coffee shop. Hindi ko siya nilingon, hindi ko siya hinintay. Alam ko, kung magtatagal pa ako doon, mas masasaktan lang ako. Sa kabila ng lahat, hindi ko maiwasang magtanong sa sarili ko, ano ba ang kulang sa akin? Bakit hindi niya ako kayang mahalin? Bakit si Mia pa rin ang nasa puso niya? Hindi ba ako sapat? Pag-uwi ko sa bahay, agad akong naupo sa kama at tumingin sa salamin. Nakikita ko ang sarili kong muka, maputla, pagod, puno ng tanong. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan ang proseso ng paglimot. Paano ba ito? Paano ba makakalimot sa isang taong hindi kailanman naging akin? Bigla kong naisip ang sinabi niya kanina. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya rin. Hindi ko kaya ang sakit na ito. Hindi ko kaya ang ideya na ginamit lang niya ako, na hindi niya kailanman nakita ang halaga ko. Pero alam ko, kailangan kong simulan. Kailangan kong bumangon. Kailangan kong hanapin ang sarili ko sa gitna ng kaguluhan. Habang iniisip ko ito, tumunog ulit ang telepono. Isang text message mula kay Marco. Binuksan ko ito at ang mga salita niya'y tuluyang nagpabagsak sa akin. Si Mia bumalik na. Gusto niyang magkabalikan kami. Nakahawak ako sa telepono, nanginginig. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Pero isang bagay ang malinaw. Tapos na kami. Tapos na ang lahat. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, akala ko'y natutunan ko na ang leksyon. Ngunit ang puso ko, tila ba isang sugat na paulit-ulit kong kinakamot, kahit alam kong masakit. Minsan iniisip ko, bakit ba ako pumayag? Bakit ba ako nagpatangay sa isang sitwasyong alam kong walang patutunguhan? Pero sa kabila ng lahat, hindi ko maitatanggi na may bahagi sa akin ang umaasa pa rin na baka sakaling magbago ang lahat. Isang linggo na ang lumipas mula noong huling beses kaming nag-usap ni Gab. Sa bawat araw na dumaan, pilit kong iniiwasan ang tingin ng mga tao sa opisina. Ang bulong-bulungan tungkol sa bagong babae sa buhay niya ay parang mga karayom na tumutusok sa pagkatao ko. Alam ko ang totoo, pero parang hindi sapat ang katotohanan yon para mawala ang sakit. Nagdesisyon akong dumistansya. Hindi ko siya kinausap. Hindi ko siya tinitingnan. Kahit paramdam ko ang presensya niya sa bawat sulok ng opisina, pinili kong manahimik. Ngunit ang tahimik na yon ay tila ba isang nakakabinging sigaw sa loob ng puso ko. Ang sakit ng pagtanggi sa sarili kong nararamdaman ay mas matindi pa kaysa sa sakit ng pagtatapos namin. Isang araw, nagulat ako nang makita ko siyang nakatayo sa harap ng mesa ko. Hindi ko alam kung paano ako magre-react. Gusto kong ipakita na wala akong pakialam, pero hindi ko rin maiwasang mapansin ang lungkot sa mata niya. "Pwede ba kitang makausap?" tanong niya, halos pabulong. Hindi ko alam kung anong sasabihin. Ngunit bago pa man ako makapagdesisyon, tumango ako. Alam kong mali, pero siguro bahagi ng sarili ko ang gusto pa ring marinig ang paliwanag niya. Kahit pa alam kong baka masaktan lang ako ulit. Lumabas kami sa opisina at pumunta sa isang maliit na coffee shop na malapit lang. Tahimik kami habang naglalakad hanggang sa naupo na kami sa isang mesa sa sulok. Sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang bigat ng katahimikan sa pagitan namin. Parang may isang pader na hindi ko alam kung paano babasagin. Pasensya na sa lahat. Simula niya habang nakatingin sa tasa ng kape sa harap niya. Alam kong nasaktan kita. Alam kong ginamit kita para makalimot kay Mia. Pero hindi ko sinasadya. Napapikit ako. Pilit na iniintindi ang mga salitang lumalabas sa bibig niya. Mia, ang ex niya. Ang babaeng dahilan kung bakit ako nabuo at nawasak sa parehong pagkakataon. Hindi ko alam kung paano sasagutin ang pag-amin niya. "Alam mo ba kung gaano kasakit yon para sa akin, Gab?" Tanong ko. Pilit na pinipigilan ang pagluha. Ginawa ko ang lahat para sa'yo. Pinaniwala mo ako sa mga bagay na hindi pala totoo. At ngayon, sinasabi mo lang na hindi mo sinasadya. Hindi siya sumagot. Alam kong ramdam niya ang galit at sakit sa boses ko. Pero sa kabila ng lahat,
Hindi ko kayang magalit sa kanya ng tuluyan. Sa totoo lang, gusto ko lang malaman kung ano ang nasa isip niya. Matagal ko nang gustong sabihin sa'yo ang totoo, bulong niya. Pero natatakot ako. Natatakot akong mawala ka. Natawa ako pero hindi dahil sa saya. Natawa ako dahil sa irony ng lahat. Natakot kang mawala ako, pero ginawa mo pa rin akong rebound. Anong klaseng takot yun, Gab? Hindi ko alam kung saan ko hinugot ang lakas para sabihin ang mga salitang yon. Pero alam kong kailangan ko na ring iparating ang nararamdaman ko. Hindi ko na kayang magpanggap na okay lang ako. Pero alam mo ba, ikaw ang dahilan kung bakit hindi ko na siya hinahanap. Sabi niya, at sa unang pagkakataon, tumingin siya diretso sa mga mata ko. Ikaw ang dahilan kung bakit natutunan kong mag-move on. Nabingi ako sa sinabi niya. Hindi ko alam kung dapat ba akong matuwa o masaktan. Ako ang naging dahilan ng paghilom niya, pero ako rin ang naging biktima ng proseso. Paano ko mararamdaman ang saya kung alam kong ginamit niya lang ako para makalimot? Gab, mahal kita, sabi ko. Diretso at walang paligoy-ligoy. Pero hindi ko na kayang magpanggap na okay lang ang lahat. Hindi ko na kayang maging rebound mo. Nakita ko ang sakit sa mata niya. Alam kong hindi niya inaasahan ang mga salitang yon mula sa akin. Pero alam kong kailangan ko na siyang bitawan. Para sa kanya. Para sa akin. Tumayo ako mula sa mesa at naglakad palabas ng coffee shop. Hindi ko na siya nilingon. Hindi ko na hinintay ang sagot niya. Pero habang naglalakad ako, naramdaman ko ang bigat ng bawat hakbang. Parang bawat galaw ko ay isang paalala sa akin na hindi na ako babalik sa kanya. Pagdating ko sa bahay, natulala ako sa kawalan. Hindi ko alam kung tama ba ang ginawa ko, pero alam kong kailangan kong piliin ang sarili ko sa pagkakataong ito. Alam kong kailangan kong maghilom. Habang nakaupo ako sa kama, bigla kong narinig ang tunog ng cellphone ko. Isang notification mula kay Gab. Binuksan ko ang mensahe niya at doon ko nabasa ang mga salitang nagpabago sa lahat. May isang bagay kang hindi alam at sana malaman mo bago ka tuluyang umalis. Hindi lang kita ginamit para makalimot. Ikaw ang dahilan kung bakit natutunan kong magmahal ulit. Tumigil ang mundo ko. Hindi ko alam kung dapat ba akong umiyak o maniwala. Ngunit sa sandaling iyon, ang puso ko ay parang muling nabuhay, kasabay ng takot na baka ito'y masaktan ulit. Sa huling pagkakataon na nakita ko si Jaime, ang mundo ko ay tila bumagsak. Nakaupo ako sa isang sulok ng paborito naming coffee shop. Hawak ang tasa ng malamig na kape na hindi ko na kayang inumin. Ang mga mata ko ay nakatuon sa kanya. Sa kanya na nakaupo sa kabilang mesa, kasama si Mia. Oo, si Mia, ang babaeng iniwan niya, ang babaeng kinaiinisan ko, ngunit ang babaeng tunay niyang mahal. Hindi ko alam kung paano ako napunta sa sitwasyong iyon. Parang isang eksena sa pelikula na hindi ko ginusto, pero ako ang bida. Nasa pagitan ako ng pag-iyak at pagsigaw, ngunit ang ginawa ko ay ang pinakakaraniwan. Nanatiling tahimik. Tahimik habang pinapanood silang magtawanan. Tahimik habang nakikita kong hinawakan niya ang kamay ni Mia sa paraang hindi niya kailanman hinawakan ang kamay ko. Ang bawat galaw nila ay parang kutsilyo sa dibdib ko. Hindi ko alam kung paano ko nagawang tiisin ang lahat ng yon. Siguro dahil umaasa pa rin ako sa isang bagay na alam kong hindi mangyayari. Umaasa ako na babalik siya sa akin, na ang mga tingin niya ay mauuwi sa akin, na may sasabihin siyang mga salitang magpapagaan ng lahat ng sakit na nararamdaman ko. Ngunit mali. Sa bawat segundo na lumilipas, mas lalo kong nararamdaman ang katotohanan. Hindi ako ang mahal niya. Ginamit lang niya ako para makalimot. Matapos ang ilang minuto, tumayo siya. Tumayo silang dalawa. Ang buong mundo ko ay tila bumagal habang lumalakad sila palabas, magkahawak kamay, magkasabay. Hindi niya man lang ako nilingon. Hindi niya man lang napansin ang presensya ko, kahit alam kong alam niya kung nasaan ako. Sinadya niya akong baliwalain, at tila sinadya niyang ipakita ang bahagi ng buhay niya
na hindi ako kailanman magiging bahagi. Nang tuluyang maglaho sila sa paningin ko, hindi ko na napigilan ang mga luha. Hindi ko na kayang magpanggap na okay ako, na malakas ako. Isang malalim na buntong hininga ang binitiwan ko, at ang bawat patak ng luha ay tila nagdadala ng bigat ng lahat ng sakit na itinago ko. Hindi ko na alam kung paano ako makakabangon mula rito. Ang buong pagkatao ko ay parang isang basag na salamin, hindi na mabubuo, hindi na maibabalik sa dati. Pagkatapos ng ilang araw, nagdesisyon akong harapin ang lahat ng ito. Hindi ko na kayang magtago sa likod ng sakit at galit. Pinuntahan ko si Jaime. Hindi ko alam kung tama ang ginagawa ko, pero alam ko na kailangan ko siyang kausapin. Kailangan kong malaman kung bakit niya ako ginamit, kung bakit niya ako pinaglaruan, kung bakit niya ako pinaniwala sa isang bagay na hindi naman totoo. Nang makita ko siya sa pintuan ng kanyang apartment, parang bumalik lahat ng damdamin ko. Ang sakit, ang galit, ang pagmamahal, ang pag-asa. Pero higit sa lahat, ang tanong, bakit? Bakit niya ako ginamit? Bakit niya ako sinaktan? Binuksan niya ang pinto at nagulat siya nang makita ako. Anong ginagawa mo rito? Tanong niya. Malamig ang boses. Hindi ko alam kung bakit ganoon siya magsalita, pero alam ko na hindi na importante. Ang mahalaga ay mailabas ko ang lahat ng nasa loob ko. Jaime, simula ko, nanginginig ang boses ko. Bakit mo ako ginamit? Bakit mo ako pinaasa? Alam mo ba kung gaano kasakit ang ginawa mo? Alam mo ba kung paano mo ako sinira? Hindi siya sumagot. Nanatili lang siyang nakatayo. Nakatingin sa akin na parang wala siyang nararamdamang kahit ano. Pero sa mata niya, may kung anong bakas ng pagsisisi. Kahit paano, alam kong alam niya ang bigat ng ginawa niya sa akin. Akala ko, mahal mo rin ako. Patuloy ko, hindi na mapigilan ang pag-agos ng luha. Akala ko, may pag-asa tayo. Pero nagkamali ako. Ginamit mo lang ako para makalimutan siya. Ginamit mo lang ako para makalimot sa sakit na nararamdaman mo. Pero alam mo ba, hindi ko kailanman ginamit ka. Mahal kita. Mahal kita ng higit pa sa kaya kong ipaliwanag. Pero hindi mo kailanman nakita iyon, hindi ba? Sa wakas, nagsalita siya. Mahal kita, sabi niya. Pero halatang pilit. Pero hindi tulad ng pagmamahal ko kay Mia. Ang mga salitang iyon ay parang palaso na tumama sa puso ko. Mahal niya ako, pero hindi sa paraang gusto ko. Mahal niya ako, pero hindi sa paraang kaya niyang ipaglaban ako. Mahal niya ako, pero hindi ako ang pipiliin niya. Tumalikod ako, handang umalis. Hindi ko na kayang marinig ang mga sagot niya. Hindi ko na kayang manatili sa harap niya nang alam kong hindi ako ang nasa puso niya. Ngunit bago ako makalayo, hinawakan niya ang braso ko. Sandali, sabi niya. May tensyon sa boses. May kailangan kang malaman. Huminto ako. Pero hindi ko siya nilingon. Ano yon? Tanong ko. Malamig ang tono. Si Mia. Hindi ko siya iniwan. Hindi ko siya kailanman iniwan. Napako ako sa kinatatayuan ko. Ang buong mundo ko ay biglang tumigil. Parang isang bomba ang sumabog sa loob ng pagkatao ko. Hindi niya iniwan si Mia. Hindi kailanman. Ibig sabihin, lahat ng nangyari sa amin, lahat ng sinabi niya, lahat ng ipinakita niya ay isang kasinungalingan. Lahat ng iyon ay hindi totoo. Tumingin ako sa kanya, puno ng galit at pagkalito. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko. Halos hindi na makapagsalita dahil sa bigat ng nararamdaman ko. At sa wakas, sinabi niya ang mga salitang nagpabagsak sa akin ng tuluyan. Ginamit ka lang namin para makita kung kaya naming ayusin ang relasyon namin. Ginamit nila ako. Pareho nila akong ginamit. Hindi lang siya, pati si Mia. Nagising ako ng maaga sa araw na yon, ngunit parang may bigat sa dibdib ko na hindi ko maipaliwanag. Parang may aninong nakadikit sa akin, isang bagay na hindi ko matanggal, kahit gaano ko subukang ngumiti o magpanggap na masaya. Nasa tabi ko si Marco, nakatulog pa rin. Ang mukha niya malapit sa akin. Hindi ko maiwasang mapansin kung gaano siya kagwapo.
kung paano kumakapit ang liwanag ng umaga sa mga pisngi niya, parang eksena sa pelikula. Pero iyon lang, eksena. Hindi totoo. Hindi ko maramdaman ang sinasabi nilang koneksyon. Sa halip, parang may manipis na pader sa pagitan namin. At alam kong ako lang ang nakakakita nito. Bumangon ako ng dahan-dahan, iniwasang magising siya. Naglakad ako papunta sa kusina, naghanda ng kape. Pero kahit ang init nito ay hindi nakapagpapawi ng lamig na nararamdaman ko. Sa bawat paghalo ko ng asukal, bumabalik ang tanong na paulit-ulit kong iniwasan. Ano ba talaga ako sa buhay ni Marco? Ilang linggo na rin mula nang magsimula ang lahat. Ang mga tawag niya sa kalagitnaan ng gabi, ang mga paglabas namin na laging biglaan, ang mga yakap niya na pakiramdam ko'y may hinahanap pero hindi ako. Ako ang naging sagot sa tanong na hindi niya mabigkas. Ako ang naging lunas sa sugat na hindi ko naman nilikha. Naalala ko ang unang araw na nakita ko siya sa bar nang magkausap kami sa gitna ng ingay. Ang kwento niya ng sakit, kung paano siya iniwan ng babaeng mahal niya. Sa bawat salita niya, ramdam ko ang galit, ang lungkot, ang desperasyon. Pero sa mga mata niya, may isang bagay na mas matindi. Pag-asa. Pag-asa na makahanap ng sagot sa sakit niya. At parang isang tanga, hinayaan kong ako ang maging sagot na yon. Good morning! Narinig ko mula sa likuran. Bumaling ako at nakita si Marco. Nakasuot ng luma niyang t-shirt, ang buhok niya magulo, pero mas lalong bagay sa kanya. Ngumiti siya, pero parang may kulang. Hindi ko alam kung ako lang ba ang nakakapansin o talagang may hangganan ng bawat kilos niya. Good morning, sagot ko. Pilit na ngumiti rin. Umupo siya sa mesa, nagpapakulo na rin ng tubig para sa sarili niyang kape. Tahimik kami. Walang kahit anong lambing, walang kahit anong pagtatanong kung kumusta na ako. Parang dalawa kaming estranghero sa ilalim ng iisang bubong. May lakad ka ba mamaya? Tanong niya, kaswal. Wala. Ikaw? Sagot ko, nagtatangkang gawing normal ang usapan. Pero sa loob-loob ko, gusto kong malaman kung saan siya pupunta. Kung sino ang makikita niya. Kung ako pa rin ba ang pipiliin niyang kasama. O may iba na. Ayos lang. May kailangan lang akong puntahan. Sagot niya, hindi tumitingin sa akin. Napansin ko ang cellphone niya sa mesa. May notification na lumitaw. Isang pangalan na hindi ko kilala. Hindi ko alam kung bakit biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Pero parang may kutob na ako. Ayaw kong magtanong. Ayaw kong magmukhang desperado. Pero ramdam ko ang tensyon sa pagitan namin. Pagkatapos ng almusal nagpaalam siya. Hindi ko na siya pinigilan. Nanatili akong mag-isa sa bahay, nakatingin sa dingding. Iniisip kung ano ang kahulugan ng lahat ng ito. May naaalala akong sinabi niya dati. Ikaw ang nagpapagaan ng lahat. Pero paano kung hindi na ako ang sagot sa bigat niya? Paano kung ako na lang ang natitirang bahagi ng kwento niya na hindi niya alam kung paano tatapusin? Lumipas ang oras at sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, sinundan ko siya. Alam kong mali, pero hindi ko na kayang magbulag-bulagan. Gusto kong malaman kung ano ang nangyayari. Kung may dahilan ba para manatili ako sa sitwasyon na ito. Sumakay ako ng taxi. Patago. Tinutukan ng sasakyan niya hanggang sa huminto siya sa isang kafe. Pagpasok niya, may isang babae na naghihintay sa loob. Hindi ko siya kilala. Mahaba ang buhok niya, nakaayos, at kitang-kita ang ganda niya. Tumayo si Marco, ngumiti, at niyakap ang babae ng mahigpit. Iba ang ngiti niya. Ngiting hindi ko pa natatanggap. Parang may liwanag sa mata niya na matagal ko nang hinahanap. Hindi ko na alam kung paano ako nakalabas ng kafe, pero naramdaman ko na lang ang malamig na hangin sa pisngi ko. Tumakbo ako palayo, hindi ko alam kung saan, pero kailangan ko lang lumayo. Gusto kong sumigaw, gusto kong magtanong kung bakit. Pero alam ko na ang sagot, hindi ako ang sagot sa sakit niya. Ako ang naging tulay para makabalik siya sa babaeng tunay niyang mahal. Pagka-uwi ko,
Naroon pa rin ang bigat sa dibdib ko, mas matindi. Naisip ko, paano kung hindi ko hinayaan ang sarili kong mahulog? Paano kung mas maaga kong nakita ang katotohanan, pero tapos na? Ang masakit, hindi ko man lang siya masisi. Alam ko naman na mula sa simula, hindi ako ang hinahanap niya. Habang nakaupo ako sa gilid ng kama, biglang tumunog ang cellphone ko. Isang mensahe mula kay Marco. Sorry, hindi na kita kayang lokohin. At sa sandaling iyon, ang lahat ng sakit na iniwasan kong maramdaman ay bumagsak ng buo. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, akala ko ay unti-unti ko na siyang makakalimutan. Pero mali ako. Ang puso ko, kahit pilitin kong magpatuloy, ay parang pusong pilit na binabalik sa isang lugar na puno ng sakit at alaala. Sa tuwing nakikita ko siya, parang may pako na muling tumutusok sa dibdib ko. Nagpapaalala na hindi ako ang pinili niya. Hindi kailanman ako ang magiging una. Isang gabi, nagulat ako nang makatanggap ng mensahe mula sa kanya. Hindi ko alam kung bakit, pero hindi ko mapigilan ang sariling buksan ito. Pwede ba tayong mag-usap? Sabi niya. Walang paliwanag, walang konteksto. Para bang may mga salitang gustong sumabog mula sa kanyang bibig, pero hindi niya alam kung paano sisimulan. Ilang minuto akong nakatitig sa screen ng telepono, nag-aalangan kung sasagot ba ako o hindi. Pero sa huli, pinili kong sagutin. Oh, sagot ko, kahit alam kong hindi ko dapat. Nagkita kami sa isang maliit na kapehan, malapit sa kung saan kami unang nagkakilala. Sa sandaling pumasok siya sa pintuan, bumalik lahat sa akin. Ang paraan ng kanyang paglalakad, ang pamilyar na ngiti na halos makalimutan ko, at ang malalim na titig na minsang nagpakilig sa akin. Pero ngayon, ang lahat ng iyon ay hindi na nakakatuwa. Parang ang bawat kilos niya ay may kirot na kasabay. Umupo siya sa harap ko at ramdam ko ang tensyon sa pagitan namin. Hindi na kami katulad ng dati. Hindi na kami magaan. Ang bigat ng mga hindi nasabi ay parang naging pader na pumagitna sa amin. Salamat sa pagpunta, sabi niya, at doon ko napansin na medyo alanganin ang tono ng kanyang boses. Hindi siya ang dating kumpiyansado at masayahing lalaki na una kong nakilala. May kung anong bumabasag sa kanya, may kung anong kulang. Anong kailangan mo? Tanong ko. Hindi ko na pinahaba ang usapan. Alam ko kung bakit kami narito, pero gusto kong marinig ang sagot mula sa kanya. Gusto kong malaman kung ano talaga ang dahilan kung bakit niya ako tinawag. Huminga siya ng malalim bago nagsimulang magsalita. Hindi ko alam kung paano sisimulan pero gusto kong mag-sorry. Napatingin ako sa kanya, naguguluhan. Ang sorry ba talaga ang dahilan ng lahat ng ito? Ang sorry ba ang sagot sa lahat ng sakit na iniwan niya? Bakit? Tanong ko, diretso ang tingin sa kanya. Para saan? Para sa lahat, sagot niya. Para sa ginawa ko sa'yo. Ginamit kita para makalimutan siya, pero alam kong maling-mali iyon. Hindi ko sinasadya, pero nasaktan kita at gusto kong humingi ng tawad. Naramdaman ko ang init sa mata ko, pero hindi ko pinayagang tumulo ang luha. Hindi ngayon, hindi sa harap niya. Alam mo ba kung gaano kahirap para sa akin? Sagot ko. Ang boses ko ay nanginginig, puno ng emosyon na matagal ko nang kinikimkim. Ginawa ko ang lahat para sa'yo. Pinili kong magpakatanga dahil akala ko, balang araw, makikita mo ako bilang higit sa rebound. Pero hindi mo ginawa. At ngayon, narito ka, humihingi ng tawad. Ano ang gusto mong gawin ko sa sorry mo? Hindi siya sumagot. Tumungo lang siya, parang bata na hindi alam kung paano magpapaliwanag. Sa sandaling iyon, napagtanto ko na kahit gaano pa siya mag-sorry, kahit ano pang sabihin niya, hindi na mababago ang nangyari. Sinira niya ako, ginamit niya ako, at wala akong magagawa kundi tanggapin iyon. May mahal ka pa bang iba? Tanong ko, diretso sa kanyang mata. Ito ang tanong na matagal ko nang gustong itanong, pero hindi ko magawa noon. Ngayon, wala na akong pakialam. Gusto kong malaman ang totoo. Hindi siya agad sumagot, pero ang katahimikan niya ang nagsabi ng lahat.
Alam ko na, hindi pa rin ako ang nasa puso niya. Hindi kailanman ako ang magiging dahilan ng kanyang mga ngiti o ang laman ng kanyang mga pangarap. Ako pa rin ang babae na ginamit lang para makalimot. Tumayo ako, hindi ko na kayang manatili pa roon. "Huwag mo na akong tawagan," sabi ko, ang boses ko ay puno ng pagkabasag. "Hindi kita kailangan sa buhay ko, hindi ko na kaya." Pero bago ako makalabas ng pinto, narinig ko ang boses niya. "Sandali!" Sigaw niya desperado. Hindi pa tapos. Napalingon ako at sa sandaling iyon, nakita ko ang isang bagay sa kanyang mukha. Isang emosyon na hindi ko pa nakikita noon. Pagkalito, pagsuko, at takot. "May gusto akong sabihin," dugtong niya, mas malakas. Hindi ko alam kung paano ko ito sasabihin pero hindi lang sorry ang dahilan kung bakit kita tinawag. May gusto akong aminin. Tumigil ako sa paglalakad pero hindi ako lumapit. "Ano?" Tanong ko. Malamig ang boses. "Ano ang gusto mong sabihin?" Huminga siya ng malalim at sa wakas, sinabi niya ang mga salitang hindi ko inaasahan. Iniwan niya na ako at ngayon ko lang napagtanto. Ikaw pala ang mahal ko. Napalunok ako pero hindi ko alam kung dahil sa gulat o sa sakit. Ang mga salitang yon na matagal ko nang ginustong marinig mula sa kanya ay biglang naging lason. Mahal niya ako? Ngayon, ngayon, matapos niyang sirain ang lahat sa pagitan namin, hindi ko alam kung paano sasagot. Tumalikod ako, lumabas ng kapehan at iniwan siya roon. Ang puso ko ay puno ng magkahalong emosyon. Saya, galit, at panghihinayang. Pero isa lang ang sigurado, mahal ko pa rin siya. Lumipas ang ilang linggo at unti-unti ko nang nararamdaman ang pagbabago sa pagitan naming dalawa ni Adrian. Kung dati, bawat tawag niya ay may kasamang lambing. Bawat tingin niya ay tila may pangako. Ngayon parang may lamat ang lahat. Ang mga mata niyang dati puno ng sigla kapag magkasama kami. Ngayon ay tila malayo ang tingin. Parang may hinahanap na wala sa akin. Isang gabi, niyaya niya akong mag-dinner. Sa una, naisip kong baka ito na ang pagkakataon para magkaayos kami. Pinili ko ang pinakamaganda kong damit. Inayos ko ang buhok ko at siniguradong maganda ako sa kanyang paningin. Pero pagdating namin sa restaurant, ibang Adrian ang kasama ko. Tahimik siya, tila may bumabagabag sa kanya. Sinubukan kong magtanong, ngunit ang mga sagot niya ay maikli at walang direksyon. Habang naghihintay kami ng pagkain, bigla siyang nagsalita. "Mahalaga ka sa akin, pero hindi ko alam kung tama ba ito." Parang tumigil ang mundo ko sa mga salitang yon. "Anong ibig mong sabihin?" Tanong ko. Bagamat alam ko na ang sagot, hindi siya agad sumagot. Tumingin siya sa akin, ngunit hindi sa paraan kung paano niya ako tinitingnan dati. Hindi na ako ang babaeng mahal niya. Ako na lang ang babaeng nandyan. At kung paano niya ako tinitigan, para akong isang bagay na kailangan niyang iwan. Siya pa rin ang laman ng isip ko. Mahinang sabi niya, halos pabulong. Pero ang bawat salita ay parang kutsilyong dahan-dahang tumatarak sa puso ko. Siya, si Karina. Ang ex niyang iniwan siya, pero hindi niya kayang kalimutan. Ang rason kung bakit nandito ako. Ang babaeng palaging nasa pagitan namin, kahit hindi ko siya nakikita. Hindi ko alam kung paano ako nakapagsalita. Ginamit mo lang ako, hindi ba? Ang boses ko'y nanginginig, pero hindi ko na mapigilan. Ako ang naging sagot sa sakit mo. Ako ang naging paraan mo para makalimot sa kanya. Hindi siya tumanggi. Hindi niya ako kinontra. At sa katahimikan niya, doon ko na lamang tama ang lahat ng iniisip ko. Ginamit niya ako. Ginamit niya ang damdamin ko para takpan ang sugat na iniwan ni Karina. Tumayo ako at lumabas ng restaurant. Hindi ko alam kung hinabol niya ako. Pero wala na akong pakialam. Ang mahalaga, makalayo ako. Ang malamig na hangin ng gabi ang kumukurot sa balat ko. Pero mas malamig ang nararamdaman ko sa loob. Ang sakit na dala ng pag-amin niya ay hindi ko maipaliwanag.
Hindi lang simpleng heartbreak, ito'y pakiramdam ng pagiging walang halaga sa taong akala mong mahal ka. Sa mga sumunod na araw, iniwasan ko siyang kausapin. Hindi ako sumagot sa mga tawag, hindi ako tumugon sa mga mensahe. Pero kahit anong gawin ko, hindi ko maalis ang pangalan niya sa isip ko. Adrian. Adrian. Ang lalaking minahal ko ng buo, pero kailanman ay hindi naging akin. Isang gabi, habang iniinom ko ang pangatlong baso ng alak sa silid ko, nagdesisyon akong tingnan ang social media niya. Alam kong mali. Alam kong hindi ito makakatulong, pero hindi ko mapigilan. At doon ko nakita ang isang larawan na nagpaikot ng mundo ko. Si Adrian at si Karina. Magkasama, nakangiti. Sa caption, isang simpleng "ang tagal kitang hinintay." Parang binagsakan ako ng langit at lupa. Ang sakit na naramdaman ko noong gabing iyon ay hindi ko maipaliwanag. Hindi lang siya bumalik kay Karina. Ginawa niyang parang wala akong naging halaga sa kanya. Ang lahat ng pinagsamahan namin, ang mga ngiti, ang mga yakap, ang mga halik, lahat pala iyon ay pansamantala lang. Isang paraan lang para makatawid siya pabalik kay Karina. Kinabukasan, dumating siya sa apartment ko. Hindi ko alam kung paano niya nalaman na nandito ako, pero hindi ko siya pinagbuksan. Tumawag siya, kumatok, nagsalita mula sa labas. "Please, mag-usap tayo," sabi niya. Pero wala na akong lakas makinig. Tumayo ako sa may pinto at sumigaw. "Umalis ka na. Wala kang karapatan na bumalik pa rito." Tahimik ang kabilang panig. Akala ko alis na siya, pero narinig ko ulit ang boses niya. "Hindi ko sinasadya, pero mahal kita. Alam kong nasaktan kita, pero hindi ko kayang mawala ka." Mahal ako? Paano niya masasabi yun ngayon, pagkatapos ng lahat ng ginawa niya? Binuksan ko ang pinto, marahas. "Kung mahal mo ako, bakit siya ang pinili mo?" Tanong ko, diretso sa mukha niya, habang pinipigilan ng luha. "Bakit mo ako ginamit, Adrian? Bakit mo ako pinaglaruan?" Hindi siya sumagot. Sa halip tumingin siya sa akin, at sa mga mata niya, nakita ko ang lungkot. Hindi siya masaya, pero hindi rin siya magpapaliwanag. At doon ko na lamang hindi na ito tungkol sa pagmamahal. Hindi na ito tungkol sa akin. Hindi na ito tungkol sa amin. Ang kwento naming dalawa ay isang pagkaligaw, isang pagkakamali, isang bagay na kailanman ay hindi magiging tama. Pinigilan ko ang sarili kong umiyak. "Umalis ka na, Adrian. Hindi kita kailangan." Tumalikod siya, ngunit bago siya tuluyang lumisan, binitiwan niya ang mga salitang bumaliktad ulit sa puso ko. "Hindi ko siya pinili. Ikaw ang pinili ko. Pero hindi ko alam kung paano kita mamahalin ng buo." Naiwan akong mag-isa, nalilito at basag. Sa huling pagkakataon, tumingin ako sa pinto at naramdaman ang malamig na hangin na bumalot sa buong paligid. Sa kabila ng lahat, hindi ko alam kung alin ang mas masakit. Ang ginamit niya ako para makalimot o ang hindi niya kayang mahalin ako ng totohanan. Pumasok ako sa coffee shop na palaging tambayan namin ni Vince. Ang amoy ng kape at pastries ang una kong naramdaman. Pero ang bigat sa dibdib ko ang tila bumalot sa buong pagkatao ko. Sa bawat hakbang papunta sa mesa namin, para bang dinadala ko ang lahat ng alaala ng mga gabing magkasama kami. Masaya, pero palaging may kirot. Nakaupo siya roon, nag-iisa. Ang cellphone na niya'y nakapatong sa mesa, tila naghihintay ng isang tawag o mensahe. Agad na tumingin siya sa akin nang makita niya akong papalapit. May ngiti sa kanyang labi, pero parang may bahid ng lungkot sa mga mata niya. "Salamat sa pagpunta," bungad niya. Umupo ako sa harapan niya, hinihinging magpakalma ang sarili. Hindi ko alam kung bakit ako narito. Siguro dahil sa huling mensahe niya kagabi. "Makanan sa dakomba, kailangan kitang kausap." Rakito, kahit na alam kong madalas lang niya akong takbuhan, kapag hindi na niya alam kung paano bumangon mula sa sakit na iniwan ng ex niya, sumagot pa rin ako. Ako, yung palaging nandyan, handa, kahit pa alam kong ginagamit lang niya ako para makalimot.
Anong nangyari? Tanong ko, pilit na pinapanatiling kalmado ang boses ko. Humugot siya ng malalim na hininga. Nagkita kami ni Mia kahapon. Aniya. Mia, ang ex niya. Ang babaeng dahilan kung bakit palagi akong nagtataka kung kailan niya ako makikita bilang ako. Hindi bilang panakipbuta sa sugat na iniwan nito. Hindi ko alam kung ano ang isasagot. Kaya tahimik lang akong tumango. Sinabi niya na nagkamali siya. Na dapat hindi niya ako iniwan. Tumigil siya. Sinubukang basahin ang reaksyon ko. Gusto niyang bumalik. Parang may nagyelo sa loob ng dibdib ko. Ang mga salita niya ay parang kutsilyong dahan-dahang sinusundot ang puso ko. Pero pilit kong tinago ang sakit. Hindi ko kaya. Hindi ko pwedeng ipakita. At anong sinabi mo? Tanong ko. Kahit alam kong masakit ang maaring sagot, sinabi ko na gusto ko siyang bigyan ng isa pang pagkakataon. Doon na bumigay ang lahat ng pinipigil kong damdamin. Parang nawala ang lahat ng hangin sa paligid. Hindi ko alam kung paano ko pipigilan ang mga luhang gustong tumulo sa mata ko. Mahal mo pa rin siya. Mahina kong sabi. Hindi ko alam kung tanong ba yon o pahayag. Tumango siya. Hindi man lang nagdalawang isip. Oo, hindi ko siya nakalimutan. Kahit gaano ko subukang gawin yon. Lagi siyang nasa isip ko. At alam kong unfair ito para sa'yo. Pero gusto kong malaman mo na hindi ko sinadyang masaktan ka. Hindi sinasadya. Pero ginawa pa rin niya. Ginawa niya akong rebound. Isang pansamantalang lunas sa sakit niya. Ginamit niya ang damdamin ko para makalimot. Pero sa huli, bumalik pa rin siya sa babaeng dahilan ng lahat ng sugat sa puso niya. Vince, naramdaman ko ang panginginig ng boses ko. Alam mo ba kung gaano kasakit to para sa akin? Hindi ako laruan na pwede mong gamitin kapag wala ka ng ibang mapuntahan. Hindi siya sumagot. Tumungo siya, parang bata na napagalitan. Pero hindi ko kayang patahimikin ang galit sa loob ko. Hindi ko na kaya. Alam ko naman, Vince. Alam ko na simula pa lang, hindi mo ako minahal. Pero sana man lang, nagkaroon ka ng respeto sa akin. Tumayo ako. Hindi na kaya pang manatili sa lugar na yon. Hindi ako rebound. Hindi ako option. Kumuha siya ng hangin. Tila may sasabihin. Pero nauna na akong lumakad palayo. Hindi ko na siya hinintay. Hindi ko na kaya. Nasa pintuan na ako ng coffee shop nang biglang may naramdaman akong malamig na hangin sa batok ko. Parang may bumubulong. Isang bagay na hindi ko kayang baliwalain. Tumigil ako. Saglit na huminga ng malalim. At sa isang iglap, bumalik ako sa mesa namin. Nakaupo pa rin si Vince, nakayuko. Hawak ang cellphone niya. Hindi niya ako napansin nang lumapit ako. May tanong ako. Sabi ko, at tila nawala siya sa iniisip. Tumingin siya sa akin, nagtataka. Bakit mo ako pinili? Bakit ako? Hindi siya agad sumagot. At sa sandaling iyon, parang ang buong mundo ay tumigil. Sa wakas, nagsalita siya. Dahil ikaw lang ang nandyan, ikaw lang ang nakinig. Ang sagot na yon ang nagpatibay sa desisyon ko. Tumango ako. Pilit nang ngumiti kahit ang puso ko'y wasak na. Salamat sa sagot mo, sabi ko bago tuluyang umalis. Paglabas ko, parang mas mabigat ang bawat hakbang. Pero may isang bagay akong napansin. Ang cellphone niya na iwan niya sa mesa. Ngunit sa screen nito, may isang mensahe na hindi niya nabasa. Ang gabi ay tila isang pelikula na pinapatugtog sa mabagal na galaw. Nakatayo ako sa gilid ng kalsada, niyayakap ng malamig na hangin habang nakatingin sa ilaw ng mga sasakyang dumadaan. Sa likuran ng bawat tunog ng makina, naririnig ko ang kabog ng puso ko. Mabigat, magulo, hindi ko maintindihan. Nasa loob siya ng isang bar, kasama ang mga kaibigan niya. Tumatawa, umiinom. Ako naman, naghihintay sa labas, parang isang anino na hindi niya napapansin. Kanina pa ako nagdadalawang isip kung dapat ba akong umalis. Pero paano? Paano ako makaalis kung ang bawat hakbang papalayo ay parang hinahatak ako pabalik sa kanya? Hindi ko na kailangang itanong sa sarili ko kung mahal ko siya. Malinaw na mahal ko siya, pero mas malinaw na hindi niya ako mahal.
Ako ang babae na ginamit niya para makalimot. Ako ang naging sagot sa mga tanong niya na hindi ko naman sinagot para sa sarili ko. Nang lumabas siya sa pintuan, dinig ko ang tawanan nila. Nakatingin siya sa akin, ngumiti, at lumapit na parang wala siyang kasalanan. "Uy, ang lamig dito? Ba't di ka pa pumasok?" Tanong niya habang inaayos ang suot niyang jacket. Gusto kong sumagot ng totoo. Gusto kong sabihin na mas malamig ang nararamdaman ko sa loob kaysa sa labas. Pero ngumiti lang ako. Ang ngiti na palaging nagpapanggap na hindi nasasaktan. Naglakad kami pabalik sa kotse niya. Siya ang nagmaneho. Ako ang tahimik na nakaupo sa passenger seat. Sa bawat liko, sa bawat preno, nararamdaman ko ang bigat ng mga salita na hindi ko masabi. Alam kong hindi niya ako mahal. Alam kong ako lang ang naging tulay niya para makatawid mula sa sakit ng nakaraang relasyon. Pero bakit parang ang hirap tanggapin? Bakit parang ang bawat sandali na magkasama kami ay nagbibigay pa rin sa akin ng pag-asa na pwede niya akong mahalin? Tumigil kami sa isang convenience store. Bumaba siya para bumili ng beer, pero ako, nanatili lang sa loob ng kotse. Nakatingin ako sa salamin, sa sarili ko, sa babaeng nasa harapan ko. Sino ka na ba ngayon? Tanong ko sa sarili ko. Ang dating babae na puno ng pangarap, ngayon ay parang laruan na pinaglalaruan ng damdamin ng iba. Pinikit ko ang mga mata ko, nagbibilang ng segundo para bumalik siya. Nang bumalik siya sa kotse, may dalang 2 lata ng beer. Inabot niya sa akin ang isa. "Uminom ka," sabi niya. Sabay bukas ng lata niya. Tumungga siya, parang wala siyang iniisip. Ako naman, tinitigan lang ang lata sa kamay ko. "Hindi ako umiinom," sagot ko. Tumawa siya, yung tawa na parang hindi seryoso. "Minsan kailangan mong subukan para makalimot," sabi niya. Makalimot? Parang may kutsilyo na tumama sa dibdib ko. Siya ba talaga ang nagsabi noon? Ang lalaki na ginamit ako para makalimot? Sa huli, binuksan ko ang lata. Tumungga ako. Pilit na kinokontrol ang panginginig ng kamay ko. "Masakit ba?" Tanong niya bigla. Napatingin ako sa kanya. Hindi ko alam kung tungkol saan ang tanong niya. Pero ang mga mata niya, seryoso. Parang may hinahanap na sagot. "Anong masakit?" Tanong ko. Sinusubukang magpanggap na hindi ako apektado. Tumawa siya ulit pero ngayon, mas mahina. Lahat ng ginawa ko, masakit ba?" Hindi ko alam kung paano sasagutin yon. Ang dami kong gustong sabihin pero parang may bara sa lalamunan ko. Tumungga ulit ako. Hinayaan ang alak na sunugin ang bibig ko. "Ikaw ba? Masakit pa rin?" Tanong ko sa kanya. Hindi siya sumagot agad. Pinatugtog niya ang radyo pero mahina lang. "Oo," sagot niya sa wakas. "Masakit pa rin." At doon ko naramdaman ang bigat ng lahat. Hindi ako kailanman naging sagot sa sakit niya. Ako lang ang naging pampadistract. Ako ang naging pahinga niya mula sa sakit. Pero hindi ako ang lunas. "Bakit mo ginagawa to?" Tanong ko. Hindi ko na kayang pigilan. "Bakit mo ako nilapitan kung hindi mo naman kaya akong mahalin?" Tumigil ang kotse sa gilid ng kalsada. Nakatingin siya sa harapan, hindi gumagalaw. "Kasi kailangan ko ng makakapitan," sagot niya. "Pero hindi ko sinasadyang masaktan ka. Hindi ko rin alam kung paano kita bibitawan." Bibitawan? Ang mga salita niya ay parang mga pako na tumusok sa puso ko. Sa bawat segundo na kasama ko siya, pinanghahawakan ko ang pag-asang baka magbago ang nararamdaman niya. Pero ngayon, malinaw na kahit anong gawin ko, hindi ako magiging sapat. Hindi ako ang babae na gusto niya. Ako lang ang babae na nandyan. Pilit kong pinigil ang luha ko. Pero naramdaman ko ang isa, dumaloy mula sa gilid ng mata ko. "Kung bibitawan mo ako, anong mangyayari sa akin?" Tanong ko. Hindi siya sumagot. Nakatingin lang siya sa harapan, parang may iniisip na malalim. "Hindi ko alam," sagot niya sa wakas. Pero alam kong hindi ito tama. Tumingin ako sa kanya. Sinusubukang hanapin ang kahit anong emosyon sa mukha niya. Pero wala. Wala akong makita. Wala akong maramdaman.
At sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Galit. Hindi lang sa kanya, pero sa sarili ko. Galit na hinayaan ko ang sarili kong malulong sa ganitong sitwasyon. Galit na hindi ko pinili ang sarili ko. Binuksan ko ang pinto ng kotse. "Saan ka pupunta?" Tanong niya, halatang gulat. Hindi ko siya sinagot. Bumaba ako, naglakad, kahit hindi ko alam kung saan ako tutungo. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin sa labas ng kotse niya. Pero alam ko, isang bagay ang sigurado. Mas mabuti nang masaktan ako ng mag-isa kaysa masaktan habang kasama siya. Habang naglalakad ako, narinig ko ang boses niya. Tumatawag. Pero hindi ako tumigil. Hindi ako lumingon. Sa wakas, pinili ko ang sarili ko. Kahit pa alam kong hindi ito ang kwento na inaasahan ko.